Yes guys, for today's video, andito na naman ang inyong discarding nanay. At ayan na nga, gagawin ko na itong sombrero, nakapartner nung recycled gown na ginawa ko. At ang request ni ma'am dito ay katulad din nung ginawa ko nung una. Ayun din mismo ang gusto niyang gawin ko. At ayan na nga siya guys, buti na lang may mga tira-tira pa talaga akong gamit nung nakaraan kong gumawa ng recycled gown. At lahat ng ginamit ko ngayon ay tira lang talaga nung nakaraan. Kaya ayan, yung itong pink na sako na lang yung gagamitin ko kasi nga yung puting sako ay mahirap siyang tahiin kasi nga nagtatastas siya. Mas okay itong pink na ito. Medyo matigas lang siya pero mas okay siya gamitin kasi nga sombrero naman yung gagawin ko kaya mas maganda din talaga yung matigas na material ang gagamitin ko. At ayan na nga, ginagawa ko itong eksena na ito sa hapon habang tulog ang aking mga anak kasi nga mahirap gumawa kapag sila ay gising dahil sa mga eksenang ito ay gumagamit ako ng mga matatalas na bagay na mahirap talaga kapag ginagawa ko kapag gising sila. At ayan na nga, minsan sa kalagitnaan ng aking ginagawa ay hindi naiiwasan, may isa sa kanila talaga na nagigising kaya natitigil din talaga ako sa aking gawain at kailangan ko na namang aasikasuhin sila para sila ay patulugin ulit. At ayan na nga siya guys, sa tulad kong nanay na ganito ang nagiging sitwasyon, katulad ko na habang nasa bahay may mga batang inaalagaan pinagsasabay din ang paghahanap buhay. Ay talagang saludo ako kasi nga nararanasan ko yung nararanasan nyo na mahirap din talaga pagsabayin yung maghanap buhay at mag-alaga ng mga maliliit ng mga anak. Pero sige lang, go lang tayo dahil hindi naman mapupunta sa wala yung ating mga pinaghihirapan. Basta tuloy-tuloy lang natin dahil sabi nga nila kapag may tiyaga, may nilaga. At syempre, mas maganda din talaga yung may kinikita yung babae, yung may sariling income dahil ako hindi talaga din ako sanay na umaasa ako sa income ng aking asawa dahil mas gusto ko din talaga yung may sarili akong kita. Pero syempre, napakaswerte ng mga babaeng may asawa na napoprovide lahat ng asawa yung pangangailangan nila. Syempre, sino ba naman yung ayaw ng mag-aantay ka na lang nung um, magiging yung babudgetin mo. Syempre, kahit sino naman gusto yan. Pero sa tulad ko na hindi talaga sapat yung binibigay ng asawa ay talagang tiis-tiis tayo. Ako, hindi talaga ako palaasa sa asawa ko. Hanggat kaya ko talaga, gumagawa talaga ako ng paraan para makapaghanap buhay. At ayan na nga, sa tulad kong nanay na nahihirapan minsan, sige lang, wag tayong sumuko dahil ganun talaga yung mga bata maliliit pa. Pero darating din yung oras, lalaki din yan sila guys. Hindi naman habang buhay maliliit sila at saka hindi din habang buhay nasa ganito lang ang sitwasyon natin. Basta wag nating kalimutan talaga magdasal sa Panginoon, sabayan natin ng sipag at tiyaga at maging thankful sa araw-araw na binibigay ni Lord na blessing sa atin at pasasaan ba at i-bless talaga din tayo ni Lord. Maging mabait lamang tayo at wag din natin kalimutan kahit na anong merong konti tayo ay i-share din natin sa mga tulad nating nahihirapan at talagang nangangailangan din ng tulong. I-share natin dun sa taong karapat dapat na bigyan din natin ng tulong. At sa mga tao naman ng mga na mahilig talaga umasa din sa mga pamilya na kaya din naman nilang magtrabaho, wag naman kayo ganun kasi nga yung taong hinihingan nyo ng tulong may mga problema din yan. May mga pinagdadaanan din yan sila, hindi lang din talaga natin alam. Kaya wag tayong magtatampo kung hihinga natin ng tulong tapos hindi tayo mabibigyan. Yan lamang po. Thank you for watching. Follow me for more.